Kaya naa siya dinhi because he believes that he blessed today. Ipadala siya ni Lord dinhi aning dapita karon kay naay gusto iingon si Lord sa atuang tanan pinaagi sa iya. Nagpaila-ila naman sila ganina. So my task today is to introduce our speaker. Our speaker is a man of God. And of course, our speaker is all the way from Davao City. Gigamit siya ni Lord dito, gimold siya ni Lord, nahimo siyang panalangin o kahayag sa dakbayan sa Davao. Kaya, atong speaker is a youth pastor, a youth leader, and a youth overseer sa dakbayan sa Davao. Akong kaigsuunan, my brethren in Christ, in Don Marcelino, ating pong palakpakan, our speaker for this morning, Pastor Ryan Ascabano, ating pong palakpakan. Amen! Ang Diyos maayo! Tingnan mo dapat, ang Diyos maayo! Amen! So, salamat kay sa Ginoo no, sa iyang pribilehiyo nga gihatag sa ako ang maka-adto dito dire sa inyong lugar. And I was amazed na yung ganina kay ang dagat, kaya ganina alang sa imong tugkaran, ang palibot, ang kalami sa hangin dahil no, ngayon mo ang ma-experience ba o ako nagpasalamat kung maayo ana sa gin. And of course, pasalamat do kay dili ko gibutang ni Pastor, ni Bishop no, nga dili ko niya gipalala. Ningon sa kagahapon sa ko bro, Ray dito ka sa Don Mark. Wala pa kabalo ko sa lugar sa Don Mark, pero wala ko kabalo asa dapit ang Don Mark, no? Pero thankful ko nga na ako diri karon, malipayon ko kabalo kasawa nga makita mong tanan diri. Ana gani ko sa gabi yung kumubalik ta diri. Nagkumubalik ka diri ang gabi sa kumubalik ta diri. Nakauban na ang team na mo po. So, salamat kayo sa Ginoo kay malipayon. Ang kalipay gani nga nag-aawas-awas na makadayo ka sa Ginoo, maka-fellowship ka, o mapadayunon ka nga mapangalagad sa Ginoo. O tungod ana, lang pasok sa imo. No? Pero wala ginako siya gipadaplin ang mga buluhaton sa Ginoo. Ako'y work sa company, at ako ang HR sa OC Sunrise. At the same time, although busy kayo sa trabaho, pero dili jud kalimtan kinsa ang source sa trabaho. No, isa na sa butang nga ako ang madunggan permanente, taga-pastora kagabi na kami ba ito nag-storya may nga usahay na kanina ba sa ano nga naay usay magpaampo nga makapasar, makaampo nga panalanginan, makaampo nga kana gani tagay kog trabaho niya giampo grabe inang puay, grabe og nag-fasting yun. Pero the moment that we receive the blessing from the Lord, and sometimes we forgot, malimtan nato kung kinsa ang naghatag anang trabaho sa ato. Kinsa grabe inang puay, pero the moment na na-receive nato usay, malimtan nato kung kinsa ang naghatag anang trabaho. At karang nga buntag, nagpahimundong ka nato dito nga, di na to kalimtan kung kinsa ang tinubdan sa tanan. Amen? Kung wala kang Ginoo, wala gyud ta karon. Kung unsa ang naa sa imo karon, kinabuhi, trabaho, pamilya, kana gikan na sa Ginoo, gihatag na sa Ginoo ngadto kanimo o kinahanglan nga maayo ta nga piniyalan, maayo ta nga mo atiman ana. Kay kung di nato na atiman nun, kung kalimtan nato ang kung kinsa ang source ana, basig mabot ang panahon nga kuwaon na sa Ginoo sa imo. Ako, kami sa misis, nagkailang when I was 16 years old. And ato nga time siya kay murag 17. So nagkauyab ni, pero later on, nagkabulag ni din. After 20 years, nagkita ng pod ni Bali. So grabe ang mga love story ko, ana. Pero nagpasalamat ko, nagatuo ko, nga ang Ginoo mo ay nagapamuhat sa tanan. Ang Ginoo mo ay nagaplano sa tanan. Usahay na kay ginapangayo sa Ginoo. Grabe na nimong inampuay. Pero pagka Lord, anong wala ko man dyan katubagan? Diba? Kada Lord, atog ka sa ako makampo. May mga panahon na grabe mong pangayo sa Ginoo, grabe pagtuon ni mo kaya imo nang gibukbo sa Ginoo. Pero samtang nagapaabot ka makano ka Lord, kanus aman. And sometimes ang imuhang ginaampo,
ang imong ginatuuhan, ang imong ginapangayo sa Ginoo, usahay lahik ang moabot. No? So, karon nabutag mangutang na ko sa inyo, kinsay mahilig maglaag diri sa inyo ha? Kanang lagan, agin na nag-stray ni Kuya kapag nagano sa ano nga.